Hi, Speaker! Hi, Speaker! Oh, kakasuhan ka na namin, Speaker! Oh. Ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Lab, 4 mil ang halaga ng bahay namin. Ang kuryente, 16 mil. Lab, wow naman. Wow. Wow. Hi, Speaker! Hi, Speaker! Oh, kakasuhan ka na namin, Speaker! Oh. Hi, Speaker! Ay, nako! Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan, mga guys. And today, manggulo na naman tayo ng buhay dyan sa House of Representatives. Ito, uunahin natin si Speaker. Oh, hi, Speaker! Hi. Andito na po ang grupo po ni Alvarez at saka itong si Topacio. Ito, magaling talaga ito si Topacio. Palakpakan niya din si Topacio. Ganda ng mga punchline ni talaga ni itong si Topacio. Mabuhay po kayo. Yan po mga guys, no? Itong mga hinayupak na mga traidor. Mga walang utang na loob. Tingnan niyo itong mga pictures papakita ko sa inyo. Ito, di ba? Oh, halos naluluhod si BBM dyan kay Inday Sara. Oh, yan. Ito ang mga traidor. At ngayon, babanatan natin itong mga alipures nila. Lalo na itong si Speaker. Bakit nga ba Speaker na ang tipid ng salita mo patungkol dito? Pero dyan sa kay BP Sara niya impeachment. Grabe nga diskurso mo. Kung saan-saan ka ng impyerno nakarating. Nadaanan mo na yung mga kadiliman, ganyan. Oh, diskurso mo ang haba-haba pagdating dyan sa impeachment. Pero dito, naalala ko, yung sagot mo, Speaker, ano lang yan eh. I'll study and I'll get back to you. Ngayon, dito, mag-aaral ka pa, aaralin mo pa, no? Pero doon sa impeachment, ang haba ng diskurso mo, Speaker. Umabot ka na kung anong planeta. Lumagpas pa nga doon sa impyerno. Alright mga guys, no, wag natin patatagalin to. Ito, pakinggan na naman ito si PBO. Dito tayo nag-react kasi masaya. Oh, dito tayo sa mga good vibes lang palagi. Let's go, PBO. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon, may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, Talaga. Oh, not to mention mga kababayan, yung hindi pa natin nalalaman. bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Oh, ano ka ngayon, Tamba? Yun yung exact. I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapang. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Falsification. Dahil wala namang ibang nag-fill in the blanks doon mga kababayan kundi sina Tamba o mga grupo nila. Ito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano nagpadihado yung sa ugat gobyerno? nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Wow! Laki Oh, 241 billion? Bilyones na ang pinag-uusapan dito mga talaga kababayan. yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Mga blankong document. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Wow, wowie. 12 counts ng falsification of course. Sana nga ba kababayan, ma-actionan agad yan ng Korte Suprema? Dahil aside sa ombudsman mga kababayan nagpetisyon na rin sila sa Korte Suprema dahil habang hindi pa nagagastos mga kababayan, January pa lang. February na pala. Baka naubos na rin, no?
Alam naman natin kung gaano sila ka-addict dito sa pera mga kababayan. Baka inubos na yan. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, Topacio. 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0. Nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. 0. Hindi Oo. pwedeng palitan yun unless may typographical error, Hindi yan typographical eh. Dahil hindi naman nagkamali ng type. maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or Wow. 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Kami po ay Ng mga buhay ngayon, nagkalitsilitsin na ang buhay ng mga tulongges. Meron ng congressman na pinupunit na yung mga tarpaulin nila. Meron pang congressman na tinapunan ng yung bahay niya. Yun ang pinaka-worst. Alam mo, yung karma, mas masakit. Kaya ikaw Sandro, no? Tingnan mo yung picture mo dito, ha? Halos lumuhod na kayo sama yung papa mo. Diba? Ang yabang-yabang nitong bata nito. Ikaw, hindi mo alam kung ano magiging outcome nito, kung gaano kasakit para sa inyo. Kay BP Sara, wala mo problema yung impeachment. Posisyon naman yan. But, kung si BP Sara naman ang makapwesto dyan, baka sakali, ipatapon talaga yung yun ang pinaka-worst na masakit. Ha? Sabihin natin, worst comes to worst, both sides. Yan ang pinaka-worst sa inyo. Yung tatay nyo, kung sakaling ipapahukay yan, tapos itatapon talaga doon sa West Philippines Sea. Yun ang mas masakit. Kayo, sumasakay lang kayo dito sa mga issue, akala nyo mabango kayo. No? Ha? Talagang inahon kayo ni Duterte dyan sa putik, sa kinalaglagyan nyo. Ha? Kaya kayo ngayon nakaposisyon dyan dahil dito sa mga Duterte. Yan ang isipin mo. Huwag mong sabihin na dahil papatay yung papa mo, meron napatay ba yung papa mo? Namatay na ba? Gago. Ay nako Sandro, umalis ka nga dyan sa eksena. Dito tayo sa mga guys. Sa mga kaliwang, mga walang siyang, mga alam mo, walang mga respeto dito kay BP Sara. Lalo na itong si Hinayupak ng Ngiwi. Ayan, dito tayo na naman sa isang idol natin na dito si Boss Dada. Yan, Boss Dada. Gulpihin mo nga itong pagbumukha nitong si Ngiwi. Ito yung pumapalakpak sa impeachment. Tapos binakbakan ka. Nagpapasabi, stroke daw. Oy, nako. Tapos ngayon, nag-sorry si Bato. Ngayon, ito naman si Boss Dada para sa'yo. Ngiwi, let's go. Mamang yun, ay mali. Ano ba yan? Grabe naman kayo. Bigla naman, nakakagulat naman yan. Gigil na gigil, itong maman to. Doon sa mga sinabi ni BP Sara. At siya ang kauna-unahan, isa sa mga kauna-unahang nagsalita, mga bossing, patungkol doon. At siya ay galit na galit tungkol doon sa sinabi ni, sinabi ni BP Sara na mas masakit pa daw ang maiwanan ng jowa kesa ma-impeach ng Kamara. Diyos ko, gigil na gigil. Sabi nito, ganyan, sabi niya, hindi to usapan ng jowa, te. Ganun pa siya, Kala mo, ate niya talaga. Hindi mo pwede maging ate si BP. Ang ganda ni BP, tas yung mukha mo, swangit. Hindi naman ako gwapo. Mga bossing, di rin naman ako gwapo. Pero sigurado ako, hindi ako ganito kapangit. Kasi may mga taong pangit, pero maganda ugali. Pero ito, pangit ng mukha, utangin na napakapangit pa ng ugali. Ngayon, ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya, mga bossing. Yan yung sinabi niya. You are impeached, VP Sara Duterte. Nakakabulok ang pagiging gahaman. So, nabubulok na daw si BP. Nabubulok na daw si BP. Puta, yung ganda ni BP na yun nabubulok. Pero yung mukha mo, hindi mo nakikita. Nakakabulok daw ang pagiging gahaman at sakim. Wow. Sa kapangyarihan at pera. Nakakabulok ang pang-aabuso sa pwesto. Wow. At pandarahas sa mamamayan. Bay, putangin na himay-himayin natin. Lahat ng kabulukan may hangganan. Consider this your due date. Wow. So dito, pinakikita mga bossing, nitong buwaka ng inan to, pinapakita ng putang ina nito,
na wala siya respeto kay VP Sara. Wala siya respeto considering na si VP Sara ay pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. At siya bilang isang singit lang, pukin ang inan to, singit lang to eh. Hindi naman binoto ng tao tong kupal na to eh. Hindi ko alam, biglang putang ina, nagrarally-rally lang yan, biglang naging party list na representative na ng akbayan yan. Kaya dapat yung party list, putang ina, tanggalin na yan. Tanggalin. Yan, that's exactly my point. Itong party list, mga guys. Ito na yata ang namamayagpag ngayon. Ha? Sila na yata ang mukhang nagko-control. Isipin nyo ba naman, ginamit itang balos-los itong mga makakaliwa, no? Pag-file sa impeachment dahil lang dyan sa kontrapolitika. At ngayon, humantong na nga dito. Inuusig pa ngayon ng mga party list. Itong si Marcos, itong si Senate President Chis Escudero. Sila na. No? Para sila na ay nagdidikta. Kaya teka lang muna mga guys. No? Parang sila na yata ang star of the day palagi. Ay, nagot ang balos-los. Kaya walang kwenta kasi itong party list. Ano bang naiambag nito? Ha? Hindi natin maintindihan itong party list. Sa Kongreso, itong grupo ng makabayan daw sila, nakakahiya naman. Mahiya naman kami sa inyo, mga makabayan kayo. Yun nga mga guys. Ito na nga, nakakainis sa news palagi makikita natin. Nako, si Castro, inuusig ang Senado. Ito naman si Ngiwi. Ito naman ang Pangulo ngayon, ang inuusig niya. O, ano ba? Kayo na lang kaya ang magpangulo. Ha? Kayo na lang magpangulo. Tapos kayo na ang mag-judge dyan sa impeachment court kung gusto nyo. Tuwabi ka nga dyan, Castro. Nakakainis yung mukha mo. Shoutout nga pala sa mga viewers ko dyan sa London. Yan. Shoutout sa kapatid ko. Yan. Nasa London po siya. Kasama yung mga pamilya niya. Shoutout sa kapatid ko dyan. Alam ko kung sino ka. Shoutout. Alright. Patuloy tayong magbigay suporta mga guys. Dito tayo sa tama, no? Tamang mga kandidato. Yan. I-support natin yan. Lalo na itong si Vic Rodriguez, Marcoleta, lahat ng line-up mo. Tiknatay Digong, huwag natin kalimutan, no? Saka huwag natin kalimutan din na ihatid sa Inidoro itong mga bangag team. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.